Ayun, dali ka. Ayan o, ano na to? Manibalang na. So ayun. Dibag. Oh. Uy. Ayan. Anong oras na? 11:15. Yan isang magandang buhay mga ka-farmer. Siyempre magandang pa rin ang buhay natin. Ayun, kaka-take ko lang mga siguro 5 minutes. Wala pang 5 minutes siguro. Uminom ako nag-take ako ng dinikdik na bawang. Kamali ako, dapat pala ni-rest ko muna for 15 minutes. Mas maganda daw ganun. Pero ang ginawa ko, isang malaking kutsara kasi 4 na cloves. Ilagyan ko ng honey and then kinutsara ko and then sabay inom ng tubig para malunok ko. Ngayon, parang ang hapdi ng aking stomach. Mainit kasi talaga mga farmer, bawang pero effective talaga yan. Talagang yung iyong ngayon kasi parang ano na, may plema na ba sa dibdib pero hindi tumutuloy basta-basta. Parang nasusuppress pa rin ng kanyang yung mga tinitake ko din na oregano. Tapos nagluluya pa ako. Pero kanina after palengke, para akong hiningal. Sabi ko pahinga muna. Mr. Bayabas. So ayun. Sarap din ng bayabas actually. Ayun, dali ka. Ayan o, ano na to? Manibalang na. So ayun. Tawag dito, dami niyan. So yun, hindi po makapag diretso. Sabi ko na. Kapag ito may konting asin. Good. Harap. Ayan, titigas ang ano mo nito, jebs. Native na native ang lasa. So ayan, akatin muna natin. Kasi no day off today. Dexter nag-message na kaninang umaga ko din lang nakita yung message niya. Kuya, pasensya hindi ako nakapasok, sabi niya. Pwede ba akong pumasok? Sabi ko, ikaw lang naman hinihintay. Alam mo naman tayo, pamilya tayo dito. Mahal ko kayong lahat. So ayan, titibag-tibag. So yung mga baboy ilipat na natin. At yung para gumanda na to. Grabe. Dadalawan na lang po ang baboy dyan. Kaya yung dadalhin nila sa Ebi, papunta na doon. Wala na. So we are going to have a new look of the piggery. Excited na naman tayo. Ano lang naman, demolition naman tayo ngayon. Tapos yung mga iga-guide dito, ayan din, yung mga yan pinturahan natin para maging maganda. So ganun lang. Shoutout pala sa aking brother Maynard Billones. O yan, maraming salamat brother. Nice talking with you. Relax ka lang. Masyadong pa-stress brother. Just relax. Tapos ano daw ito? Yung ano, wala mo na, hindi mo nagagalawin. Ito aasitahan mo, sarado na 'to eh, no? Magkakaasinta dito, sarado na. Parang sarado na po 'yun. Ngayon, etong wall sabagay pwede na pala natin ano, ne? Kasi
Next week babayaran ko na yung lupa dito. Nay. Joke lang. Joke lang. Joke lang. Yan o, kailangan ko kasi ng malalaki bukas. So ayan, may timbangan na tayo. Yan, ito yung dalawang maliit natin, nakaalo na din. So ano na tayo niyan? Ayun o, nagdi-drink na sila. Drink. May nakatagilid pa. At 48 kilos ka, no? Meron, may sisend niya naman sa akin yung mga timbang. Kanina lang dumating yan? Baka ganitang din sabi ko eh. Di ko pa nasend yung mga kailangan ko eh. Bagay, kulong-kulong lang ginamit. Oh, sasakyan. Tulong lang yung natin ang pumasok. Kulong. Malakas pa rin yung sibol, Sal? Okay, kuya. Okay, oh. Maayos na natin at least yung ano, okay na. Kapagalitan si Kongkong, walang day off. Nakong. Ha? Hindi na ako nag-tip. Di, sa susunod na linggo, di isang linggo ka wag pumasok. Na. Pwede. Hindi pwede. Ano natin to, ganda na. Sana ma-minimize pa yung langaw. Basta alaga tayo sa ano. Ito magagandang baboy mga ka-farmer, tingnan niyo. Nasa mga 50 to 60% na po ang pagka-hybrid nito. Pero pag 40 up, ito po ang magandang ipang-lechon talaga. Kasi pagka ito, gaya nito medyo macho ito mga ka-farmer ha. Ayan o, taba ng kaunti yan. Ayan. Tibagan. So pwede nating idiretso yung bubong dito. Pwede pa nga maglagay ng mga design dito ng mga nakapaso na halaman. Yan. Para medyo may ano naman ang dating. Ito na po yung saraduhan. So, pagkatapos, dito na yung daanan ng baboy niya. Hindi dito na. Saan dadaan po yung baboy? Dito na. Aakyat na. Rampa ano? Oo. Bali yung nga lang niya dito. Okay. Grabe, kaya siguro yung mangga nahirapan din na mag bunga dahil ayan oh, yung ano, yung tubig mga farmer, kailangan din matambakan ng kaunti yan ng lupa para yung tubig hindi na po mag-stuck dyan sa mismo sa ano ng mangga. Ano kaya itong mga tambak na ito? Hindi maganda kasing itambak sa lupa ito. Maganda sana itong mga tambak papayam doon na lang sa island ilagay ano? Kasi pag itinambak natin sa mga gilid ng mga ano, pag tinaniman mo, hindi ba advisable sa halaman dahil
Oo, dapat talagang dapat nga compost ang linalagay natin doon eh. Pang ilalim lang talaga siya ng ano eh. So parang ang view deck natin hahaba from there. Ito. So pwede pa tayong maglagay ng mga halaman na nakapaso, yung mga malalaking paso. Diba? Para maganda nga naman tingnan. Ayun pa. Si Poroy medyo pahinga ngayon. Sabi ko sa kanya, i-sideline niya kung gusto niyang pumasok. Para malinis na rin po ito. Pag na ng flooring diretso kanina yan eh, Jam. Flooring na, magpagpun. May pwede mo naman ganyan. Wala, wala nang baboy. Dinatid na pala nila. Kumain ka ng laman loob, baka mamaya sumakit na naman yung gout mo, Kong. Na, anong luto mo sa laman loob kahapon? Pinunigay ko lang po yan. Ha? Talagang napaka-generous mo, ha. Ay, hindi mo niluto sa bahay? Ayaw nila? Gusto nila ko yan. Oh. Eh, ulam pala kami. Hindi ko ulam. Tilapia. Oh. Tapos, dinat. Kanino mo binigay? Binigay ko sa kumpare. Ba, talagang swerte ng kumpare mo, ha. Lalim na rin naman to. Ganda dito. Dire-diretso yung dumi, no, Kong, no? Oo. Para malinis palagi, walang para yung baboy malayo na po sa tao. Medyo ano yan, maganda na. Wala nang amoy gaano yan. Dito na ang bagsak. Tapos pag napuno, pwedeng palahin, no? Kung no, Sal. Opo, kuya. Lalagyan daw ng manol, kuya. Oo. Parilya Di kahit- lang yung kuya. Kahit yung takip lang na mabubuhat mo ng buo siguro. Parilya, kuya. Huwag ng semento. Mabigat yung Ay, semento. wag. Parilya lang. Tulad ng Kahit sala, kuya. kahit ano lang na ano ba kaya ang maganda? Liso, kuya. Oh, liso. Pwede na. Tapos pagka puno na, pwede pang itabi sa gilid. Tapos pagka bulok na, pwede mong ipangbudbud yun sa mga gilid ng halaman. Oo. 'Di ba? Oo. Sawa na sa ano yung ano? Ano blocks? Sawa sa tubig. Opo. Ayun ang Hindi mo kuma. na siya mabubuli. Hindi mo Hindi. mapapatag. Ah, nalalaglag. Opo. Ganyan na lang yan. Oh. Oh, Kung may tumatawag sa'yo. Hey! Yung mouse kaya ka? Kayo? Parang yun. Akala ko kay Kongkong. Okay. Ha? Tingnan mo, sabi ko na mainit ngayon eh. Bilis lang nung bagyo eh, no? Opo, kuya. Talagang pinili pa yung linggo eh. Marami ang hindi nagpunta dahil sa ulan. Kahapon sana. Bawi sana tayo kahapon, kaya lang talagang pero okay pa rin dahil paano nairaos. Kala ko nga walang pupunta pero nakapaubos pa rin kami ng isang baboy. Ayos. Ayan na.
mga maliliit na baboy natin na order, si Tatay Feli baka meron, or si Ka-Farmer Anthony, try natin na kontakin na rin po, baka mamaya ma-oversize na naman din siya. Maganda kasi sa baboy niya, 35 down lang talaga. Pagka ano, medyo potbelly kasi. Pero nag-i-improve na daw, nag-ano daw po siya ng mas mapaano pa niya ng kaunti yung dating lahi. Ngayon kasi medyo puro potbelly halos, parang yung laglag yung tiyan masyado, medyo tabain po talaga. Diba, ano, mabilis ang trabaho. Sana ma-target natin yung ano, bebe, sabi niya kaya yan. Sabi ko hindi biro yung pinaplano mo kasi linisan pa lang, 'di ba? Ewan ko, si Rambo at Puroy pinapa-sideline ko. Sabi niya, kuya, kung walang trabaho, ano natin. Kaya lang nagpahinga din po sila dahil kahapon medyo napalaban din. Oh, ayan yung water logging natin dito. Kailangan kong magawa ng paraan yan. Ano to, itong manggang ito ay mahal na mahal ni Bebe dahil isa po yan sa pamana ni Lola din sa kanya dito sa farm. Yan, Lola Alice. Yung anong yan. Dito din, oh. Meron din. Grabe din po kasi ulan kahapon. Bah, talagang may nalalaglag pa rin. Kaya pala si Papa Yam, panay ang tingala. Ayun, marami. Madami palang, ano. Marami pala. Hindi pala naubos ang bunga nito. Dami pa rin nahulog talaga. Pabalikan natin yan mga ka-farmer. At 11. Punta ako ng palengke. Bumili lang ako ng pang sopas kasi sabi ko, magluto ka ng sopas bukas. Ay mamaya, merienda. Nagyayaya ata sila na meron po kasing bagong tianggi dyan ngayon. Ititreat niya daw itong mga team natin. So ayun, ngayon kabili ako ng konting baka kasi mabinili ko din. Hindi kita lalapitan muna at matindi pa itong aking inaano. Pero pagaling na konti na lang. Siyempre mahirap na, senior. Meron pa palang isa, oh. May nanghingi din po nito eh. Ang susunod natin pagkatapos nito, maligpit na lahat, kami naman po ay siguro sana makakuha na ng kaunting tambak, and then ayun na, ayusin na natin to. Tapos tatanim ko na yung mga avocado ko dito, and then ito naman ang gagawin namin, mabubungan, kaunting ano din lang naman yan. Tapos trim naman, linis, mahogany, sampalok, liliwanag naman dito. So ayun, para medyo ano na, kung pwede ko nga lang po sana mapatambakan na din yun dito sa may side, paunti-unti matambakan na din po natin yan para medyo mapit-pit na yung lupa. Ito sa tingin ko, kasi sabi sa akin ni Bebe last time, ipapatibag niya yung pinakadingding niyan, ay yung bakod niya ng kalahati lang. Tapos lalagyan na lang ata ng design. Hindi ko alam kung ano, wala pa kasing gaanong final din. Pero sa ngayon gusto niya mapalinis na po ito at mapalagyan ng dingding. Tapos mayroon na picture dyan na parang magpapapaint siya dyan ng logo and ano, basta pwede ka magpa-picture, parang sasampa ka tapos parang ang dating ikaw yung nililitsyon, parang ganon. Ito ang susunod natin. Ano kaya maganda? Parang magandang subukan kung mag breed ng ulang. Ano kaya ano?
Mahal pala ng crayfish, ano? Kay Marvin Agustin, 2.5 per kilo. Pero nung natikman ko siya, sabi ko parang mas gusto ko pa din magto 2.5 ako na per kilo na crayfish. Lobster na ako, diba? Parang hindi ko lang alam, hindi ko pa po, kasi yung ibinigay sa amin baka hindi na po yun yung talagang tawag dito, yung pinaka baka nagkamali din kami ng luto, pero parang masarap din naman. Kaya lang ang hirap buksan, hindi mo po basta-basta, kailangan may ano pa, parang may tutorial pa po ng pagbukas ng ng crayfish, may twist mo pa, tapos medyo matigas talaga siya. So yun, balikan na lang po natin yan. Yan ang ng crayfish, pero ang mahal mali natin, masarap nga talaga, no? Hindi ko din pa na kung ano talaga ang original niya, lasa, luto na talagang pang restaurant. Pero kasi 1.5 meron ka ng lobster. Balikan natin sila at ako umikot lang, sabi ko mamayang hapon ako natatapusin, at least may na tayo. Ano na? Kaya nag-iisip ko kung paano ang gagawin. Yun, diretso. Dapat niyan, Sal, yung hindi mo mag-i-stay dyan, dapat diretso dito sa butas yung Ba't may bibi ditong naligaw? Ha? Nandun na sa baba yung mga bibi Ha? Paano mo ginawa yung belt din to, Kong? Ano ito? Ano po yan? Belt din. Oo. Hindi, tapos may belt pa. Oo, okay. Tubig. Wala nang bubong. Ayan na. Tagal to. Ayan na. Demolition team. Gaano daw kataas yan? Harang na to, no? Mataas na. Mataas ng yero. Ayan, kasing taas daw po ng yero.
Ano yun? Ano din? Yung kasi, ay, yung pinaghaluan siguro ko. Ah. Biglang uminit ah. Aliwalas na oh. Pero magiging maganda po ito. Ang problema nito, yung flooring mo. Ayusin mo pa yung flooring. Tibag. Oh. Nagtibagan. Kung i-repair natin ang flooring, hindi ba kayang patsian ng manipis lang to? Oh. Itong flooring nitong buo. Malaking gastos din kasi pagka inana mong flooring ah. Pagka hindi mo naman flooring yan, pangit naman ano. Oh, hindi malalakaran ng maayos. Patong na naman. Ha? Kahit manipis lang yung flooring ng puro na yan. Basta maganda yung pagkaladag ng tama. Tapos lagyan mo ng bakal na 12. Ha? Ito yung mga bakal dito. Ang daming bakal. Buti nga ito, nagkabakal ko eh. Bago na lang yan, di ba? Ay, sorry boss. Tingin na oras oh. Oras na daw para magkape muna. Tingin na sa oras si Kongkong. Minana yan ko yan. Ha? Minana. Saan? Sige sa basura. Sa basura. Awa na. Saan basura? Doon sa Bakundura. Ay ano ata yan, papayam. Gumana pa Kong. Minana. DPWH ito eh. Iyon oh. Ang flood control. Pawisan pa rin ako ng malamig. Pawis. Ano pa din. Ang ganda nito. Nakakalakad na tayo ng maayos dito. So ayan na mga farmer. Tingnan nyo naman. So dito yung dingding. Ito ididiretsong ganon para magamit pa po ito kung istakan ng feeds kung ano man yung side na ito, di ba? Lagayan ng feeds para mag-organize tayo ng konti. Oh. Tapos ayun. Dito yung parang alam ko may logo din yata ng bundok yan. Parang pang picture ano din yan. Yung dito sa kabila. Diyan po yung additional ano din ng view deck. Sayang nga naman to, di ba? Pero bala ko, sabihin ko kay Bebe, maglalagay ako ng mga dipaso na mga ano dyan, fruit bearing sa gilid para may puno naman ng konti. Pero syempre, ano pa, yun nga yung sinasabi ko, yung flooring, kailangan maganda, mapaganda din yung flooring. Tingnan natin kung ano ang pwedeng gawin dyan. Daming gastos, ano? Uy! Pero wala eh. Naandito ka na, 'di ba? Unti-unti. Ayos. Imagine natin, oh. Ito, alam ko naka-flooring 'to, eh. Inayos namin ang flooring na 'to. Ayan, oh. Malamang sa malamang. Pangit din naman po kasi kung hindi natin maayos, di ba?
Bebe, pwede tayo maglagay ng mga malalaking paso dito na may ano? Halaman? Pampaganda. Dito sa pag naayos na. Ayan daw. Ayusin natin yan. Gulo pa, no? Grabe. Gusto kami magmerienda. Sarap ng sopas ni Papa yan. Gusto ko sa sopas may celery talaga. Yung lumalaban yung celery. Parang sa lumpiang isda. Sa lumpiang isda, maraming celery, masarap. Ayan, tapos na tayo mga farmer. At meron tayong ipopromote pala sa mga gusto pong mag-import ng aso galing US. Ayan, si ka-farmer Jonathan De Belen. Farmer Jonathan De Belen, meron po siyang agency, parang ganon, no? Siya na ang bahala. Kontakin nyo lang po siya. Siya na po ang bahala. Mamaya sabihin ko po yung baka may Facebook page sila or ano. Sinend niya sa akin eh. Nakalimutan kong i-promote sa inyo. So ayun, sa mga alam niyo naman si ka-farmer Jonathan, siya po ay dog lover talaga. At ayan ang kanyang hobby at business na rin. So kita niyo naman po sa dog show, kaya nga ka-dog show eh. So ngayon, imbes daw na ano, nagtayo na din po siya ng parang pinaka ano bang tatawag natin dyan, parang ganun na din ano, na silang nag-aayos ng mga papeles, lahat na, payola, everything. Basta yung aso makakarating na po sa inyo ng ng buong buo, 4 ang paa. Ayan. So susunod daw po elepante na. Yung mga gustong magano ng elepante at mga leon, pwede rin. Hindi, joke lang. Aso lang po muna daw. Sabi ko nga, pets ba? Hindi, aso muna. So yun, yung mga special pong aso. Actually, kinikwento niya nga sa akin yung mga aso na dinadala po nila dito sa Pilipinas. I won't believe kung magkano po ang mga presyo. Grabe. So ayun. At kuhanin ko lang yung cellphone ko. Eto na po, dog shipping business ni ka-farmer Jonathan De Belen. Ayan. From USA to Philippines. Ang name niya daw is PetX. Ayan, contact Jonathan De Belen 310-5073-719. Full service or documentation assistance. Ayan po ang kanyang service na ino-offer. Ayan. So, good luck brother, at sana marami ang magpaano sa iyo ng doggy. So, ayan po, hanggang dito na lang mga farmer. Sana matapos namin ngayong week. Medyo madugo po yung ano. Pero si Dex baka makatulong na din kasi parang si Dexter ay nagpaparamdam na papasok na nga. So baka bukas pumasok na po yun. At makadagdag puwersa din. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.